Magandang araw kaibigan, napakasaya kong nandito ka. Kung baon ka sa utang at pakiramdam mo ay nahihirapan kang huminga araw-araw, narito ang video na ito sa tamang panahon. May isang desisyon na maaaring magpabago sa lahat at ngayon ay malalaman mo kung ano ito. May inihanda ang Diyos na daan palabas para sa iyo, ngunit nangangailangan ito ng lakas ng loob. Manatili ka sa tabi ko hanggang sa huli dahil ang ibabahagi ko ay maaaring maging simula ng iyong kalayaan sa pananalapi. Marahil ay dumaranas ka ng mahihirap na panahon, patuloy na tumatambak ang mga bayarin at tila kapos na ang pera. Tumunog ang telepono at alam mo na isa na naman itong kahilingan sa pagbabayad. Iniiwasan mong tingnan ang iyong bank statement dahil alam mo kung ano ang makikita mo. Mga pulang numero, tumataas na interes, ang pakiramdam na lalong lumulubog at ang pinakamasamang bahagi ay hindi lamang ang dami ng utang, kundi ang epekto nito sa iyong puso. Matutulog ito nang iniisip ito. Gigising ito na may paninikip sa iyong dibdib. Nakakaramdam ito ng hiya, itinatago ang sitwasyon sa iyong pamilya. Nakangiti sa labas habang sa loob ay wasak ka. Sinubukan mo na ang lahat, hindi ba? Nangako ka na sa iyong sarili. Nagbawas ka na ng mga gastusin, nangutang ka na para mabayaran ang isa pa. Gayunpaman tila habang tumatagal ang iyong pagtakbo, lalo kang nananatili sa iisang lugar. Hindi nababawasan ng utang, lumalaki ito. At kasabay nito, lumalaki rin ang kawalan ng pag-asa. Pero ngayon may sasabihin, ako sa iyo na makakaapekto sa iyo. Ang utang ay hindi lamang problema sa pera. Ito ay sintomas ng isang bagay na mas malalim pa rito. At hanggat hindi mo nauunawaan iyon, hanggat hindi ka gumagawa ng isang tunay na desisyon, walang tunay na magbabago. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 22, versikulo 7, ang mayaman ay namamahala sa mahihirap at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapautang. Kapatid, naiintindihan mo ba ang sinasabi ng salitang ito? Hanggat nakakulong ka sa utang, hindi ka malaya. Nagtatrabaho ka, ngunit ang bunga ng iyong pagpapagal ay hindi sa iyo. Nagsusumikap ka, ngunit nabubuhay ka upang magbayad ng interes. Hindi iyan ang buhay. Iyan ang pinansyal na pagkaalipin. At hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay ng ganito. Nilikha ka niya para umunlad, magkaroon ng kapayapaan at mahimbing na makatulog ng alam mong siya ang nagbibigay. Ngunit ang kasaganaan ay nangangailangan ng isang bagay mula sa iyo, isang desisyon. Hindi isang desisyon para bukas, hindi isang desisyon para sa oras na mayroon ka ng dagdag na pera, isang desisyon para sa ngayon, ang desisyon na huminto, tumingin sa realidad at sabihing, tama na, babaguhin ko ito. Dahil makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa iyo, bawat araw na ipinagpapaliban mo ang desisyong ito ay isa na namang araw ng interes, isa na namang araw ng paghihirap, isa na namang araw na malayo sa buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang utang ay hindi mawawala ng kusa. Hindi ito mahimalang malulutas ng kusa habang patuloy kang gumagawa ng parehong mga pagpili. Tutulungan ka ng Diyos, ngunit inaasahan niya na ikaw ang gagawa ng unang hakbang. At tungkol diyan, gusto kong gumawa ka ng isang bagay ngayon din. Sa mga komento sa ibaba, isulat, pinipili kong palayain ang aking sarili mula sa utang at mamuhay ng mapayapa sa pananalapi. Isulat ito bilang isang deklarasyon ng pananampalataya, bilang isang pangako sa Diyos at sa iyong sarili. Ang deklarasyong ito ay may kapangyarihan, kapatid. Ito ang simula ng iyong pagbabagong tatag. Ngayon, bigyang pansin mong mabuti ang ipapakita ko sa iyo dahil mauunawaan mo na ang tunay na ugat ng utang at kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi nakakaahon dito. Ang ibubunyag ko ay maaaring parang masakit, ngunit ito mismo ang kailangan mong marinig upang tuluyang makalaya. Kapatid, ang unang katotohanang kailangan mong tanggapin ay ito. Ang utang ay hindi nagsimula sa iyong bank account. Nagsimula ito sa iyong isipan. Nagsimula ito sa maliliit na pagpili automatikong mga desisyon
at kawalan ng kamalayan sa kung ano ang ginagawa mo sa iyong pera. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang isang bagay na makakapagpamulat sa inyong mga mata. Sa Kawikaan, Kabanata 21, Talata 5 nakasulat, "Ang mga plano ng masipag ay tiyak na magdudulot ng pakinabang, ngunit ang bawat nagmamadali ay tiyak na mahuhulog sa kahirapan." Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang pamumuhay ng walang pagpaplano, walang kamalayan, walang disiplina ay tiyak na magdadala sa iyo sa kakulangan. Karamihan sa mga tao ay nabaon sa utang hindi dahil sa isang sakuna, kundi dahil paulit-ulit silang nakagawa ng maliliit na maling pagpili. Ito ay ang walang ingat na paggamit ng mga credit card. Ito ay mga hulugang pagbili na tila hindi nakakapinsala. Ito ay ang pamumuhay ng higit sa kaya ng isang tao dahil ginagawa ito ng lahat ng tao sa kanilang paligid. Ito ay ang hindi pagkakaroon ng ugali ng pag-iipon, pagbibigay ng prioridad at pagsasabi ng hindi. At narito ang mahirap na bahagi, hanggat hindi mo inaako ang responsibilidad para sa mga pagpiling ito, mananatili kang nakakulong dahil kung naniniwala kang ang utang ay kasalanan ng ekonomiya, ng gobyerno o ng amo na mababa ang sweldo, ipinapasa mo ang kapangyarihang magbago sa labas ng iyong sarili. Sinasabi mo, "Wala akong magagawa, kaya magpapatuloy na lang ako ng ganito." Pero kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ang totoo, oo, marahil ay dumaan ka sa mahihirap na sitwasyon, ngunit mayroon ka pa ring kapangyarihang pumili. Maaari ka pa ring magdesisyon na itigil ang paghuhukay ng iyong sarili ng mas malalim sa butas. Maaari ka pa ring magdesisyon na kumilos ng naiiba simula ngayon. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 8, versikulo 32, "At malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang salitang ito ay hindi lamang espiritual, ito ay praktikal. Kapag alam mo ang katotohanan tungkol sa iyong kalagayang pinansyal, kapag tumigil ka sa pagtakas, panlilin lang sa iyong sarili, at pamumuhay ng automatiko, doon nagsisimula ang kalayaan. Ngayon, bigyang pansin, ang pag-ahon sa utang ay hindi tungkol sa pagkita ng mas maraming pera. Siyempre, nakakatulong ang mas maraming kita, ngunit hindi ito ang solusyon. May mga taong malaki ang kinikita, ngunit nabubuhay sa utang. May mga taong maliit ang kinikita, ngunit namumuhay ng mapayapa. Ang pagkakaiba ay nasa pag-iisip, mga pagpili at disiplina. Ang desisyong hindi mo na maaaring ipagpaliban ay ito. Itigil ang pamumuhay ng automatiko sa pananalapi. Itigil ang paggastos ng hindi nag-iisip. Itigil ang paggamit ng kredito na parang totoong pera. Itigil ang paniniwalang maaayos din ito sa bandang huli. Dahil kapatid, hindi ito maaayos sa bandang huli. Huli na ang lahat. Ang ibig sabihin ng pag-ulit ay mas maraming interes, mas maraming utang, mas maraming paghihirap. Kailangan mong magdesisyon na tingnan ang iyong realidad ng may lakas ng loob. Isama lahat ng iyong mga utang. Unawain kung magkano ang iyong kinikita at kung magkano ang iyong ginagastos. Bawasan ang mga kailangang bawasan. Ayusin muli ang iyong buhay. At masakit yon. Alam kong masakit. Masakit aminin na nagkamali ka. Masakit isuko ang mga bagay-bagay. Masakit baguhin ang mga nakasanayan. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Patuloy na mamuhay ng ganito sa loob ng isa pang 10, 20 taon. At kung iniisip mo, pero paano ko ito gagawin ng mag-isa? Paano ako makakahanap ng lakas? Samahan mo ako dahil sa susunod na punto ay ipapakita ko sa iyo ang isang makapangyarihang bagay na itinala ng Diyos sa Biblia tungkol sa landas tungo sa kalayaan sa pananalapi, at mapagtatanto mo na hindi ka nag-iisa sa pakikibakang ito. May isang prinsipyo sa salita ng Diyos na alam ng maraming Kristiyano, ngunit kakaunti lamang ang aktwal na nalalapat sa kanilang buhay pinansyal. At ang prinsipyong ito
ang susi sa tuluyang pag-ahon sa utang. Nasa mga taga-Roma, Kabanata 13, versikulo 8. Huwag kayong magkautang ng anuman kaninuman, maliban sa magmahalan kayo. Kapatid, naisip mo na ba ang bigat ng salitang iyan? Sinasabi ng Diyos na ang pamumuhay ng may utang ay hindi niya plano para sa iyo. Hindi ganoon ang gusto niyang mamuhay ka. Ngunit bigyang pansin, hindi ito isang pagkondena. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos dahil sa pagkakautang. Ipinapakita niya sa iyo ang daan palabas. Sinasabi niya, "Anak, anak, hindi ito ang buhay na gusto ko para sa iyo. Mayroon akong mas maganda." At narito ang hindi naiintindihan ng marami. Nais ng Diyos na palayain ka mula sa utang, hindi lamang para may matitira kang pera. Nais kanyang palayain upang magkaroon ka ng kapayapaan, para makatulog ka ng mahimbing, para hindi ka mamuhay sa takot sa bukas, para maging mapagbigay ka, makatulong sa iba, matupad ang kanyang layunin sa iyong buhay. Dahil habang nakakulong ka sa utang, wala kang magagawa sa mga iyon. Ngayon, paano gumagana ang prinsipyong ito sa pagsasagawa? Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa inyo sa simpleng paraan. Nangyayari ang kalayaang pinansyal kapag tunay kang nagdedesisyon sa tatlong bagay. Una, ititigil mo na ang paglikha ng bagong utang. Ibig sabihin nito ay wala ng paggamit ng kredito, wala ng mga hulugan, wala ng mga pautang. Ititigil mo na ang pagdurugo. Tila ba radikal ito? Radikal ito, ngunit kinakailangan ito. Hindi mo pupunuin ang isang tumutulo na balde. Kailangan mo munang takpan ang butas. Pangalawa, magsisimula kang mamuhay ng mas mababa sa iyong kinikita. At alam kong maaring iniisip mo, pero nabubuhay na ako ng patas. Kapatid, laging may puwang para sa mga karagdagang pagbawas. Palagi. Siguro, hindi ito magiging madali. Siguro, magiging hindi komportable. Pero pansamantala lang ito. Ito ay isang sakripisyo na sulit. Pangatlo, ginagamit mo ang bawat natitirang pera para harapin ang utang, hindi para bumili ng isang bagay na gusto mo, hindi para ipagbuwis ang sarili mo dahil karapat-dapat ka rito, karapat-dapat ka rito, ngunit mas karapat-dapat ka pa para mabuhay ng malaya. Kaya bawat natitirang pera, gaano man kaliit, ay diretso sa pag-aalis ng utang, simula sa pinakamaliit na utang o sa mga may pinakamataas na interest rates. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo iyon? Nagsisimulang mangyari ang mga himala. Hindi mga himala ng pagbagsak ng pera mula sa langit, kundi mga himala ng pagtuklas ng lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Mga himala ng pagkakita sa iyong mga utang na nababawasan, mga himala ng pagbawi ng kapayapaan, mga himala ng Diyos na nagbubukas ng mga pintong hindi mo kailanman inakala. Dahil, kapatid, kapag kumilos ka ng may pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos, siya ay kikilos kasama mo. Sinasabi ng Biblia sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, versikulo 19, "At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Siya ang magpapatibay sa iyo. Siya ang magpapalakas sa iyo. Ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Kaya gusto kong magpahayag kayo ng isang bagay na makapangyarihan dito sa mga komento." Isulat, "Pinipili kong mamuhay ng walang utang at nagtitiwala akong sinusuportahan ako ng Diyos." Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya at pagkilos ng magkasama. Isulat ito ngayon at tingnan mo. Alam kong ang lahat ng ito ay maaaring mukhang imposible. Alam kong maaaring tinitingnan mo ang bundok ng utang at iniisip, hindi ko ito kailanman kakayanin. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, makakayanan mo. Paisa-isang hakbang, paminsan-minsan, kasama ang Diyos sa iyong tabi, makakayanan mo. Ngayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na mas malalim pa. Dahil, kaibigan ko, magagawa mo ang lahat ng sinabi ko sa ngayon.
Maaari kang tumigil sa paglikha ng mga bagong utang. Maaari kang maghigpit ng iyong sinturon. Maaari kang magsimulang magbayad. Ngunit kung ang iyong pag-iisip ay hindi magbabago, sa maikling panahon ay babalik ka sa parehong lugar. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang mindset ng kakapusan at kasaganaan dahil binabago nito ang lahat. Ang kaisipan ng kakapusan ay iyong nabubuhay sa takot. Ito iyong iniisip. Hindi ito gagana, wala akong sapat, hindi magkakaroon ng sapat na matitira. Ito iyong gumagawa ng mga desisyon batay sa desperasyon. Bumibili ng padalos-dalos dahil nakasale kahit hindi mo ito kailangan. Gumagastos ng pera para pambayad sa utang sa ibang bagay dahil kailangan mong mag-distress. Nabubuhay na laging nagtatanggol, laging balisa, laging tumatakbo palayo sa realidad. Mapanganib ang ganitong pag-iisip dahil nananatili kang nakakulong kahit na sinusubukan mong makawala. Dahil ang kakapusan ay hindi tungkol sa pera, nasa isip mo ito. At hanggat nananatili ang kakapusang iyon, patuloy kang gagawa ng mga desisyon na magpapabagsak sa iyo. Ngayon, ibang-iba na ang pananaw sa kasaganaan at bigyang pansin. Ang kasaganaan ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng maraming pera. Ang kasaganaan ay nangangahulugang pagtitiwala na ang Diyos ay nagbibigay na mayroon kang sapat para sa ngayon, na makakagawa ka ng matalinong mga pagpili, na may paraan palabas na kaya mong matuto, lumago at magbago. Sa 2 Korinto Kabanata 9, versikulo 8, nakasulat, "At ang Diyos ay may kakayahang pasaganain sa inyo ang lahat ng biyaya, upang sa lahat ng bagay, kapag mayroon kayong lahat ng kailangan ninyo, ay managana kayo sa bawat mabuting gawa." Nakikita mo ba iyon? Nangangako ang Diyos ng sapat. Hindi kinakailangang luho kundi sapat. At sa pamamagitan ng sapat, maaari kang mamuhay ng mapayapa. Ang kaisipang may kasaganaan ay nagtatanong sa iyo, ano ba talaga ang kailangan ko? Sa halip na ano ang gusto ko ngayon. Pinapaisip ka nito ng pangmatagalan sa halip na tumingin lamang sa ngayon. Pinapahalagahan mo ang kapayapaan sa halip na ang panlabas na anyo. Pinapaisip ka nito na gumawa ng mga desisyon ng matalino sa halip na emosyonal. At narito ang isang makapangyarihan. Kapag binago mo ang iyong pag-iisip, binabago mo ang mga resulta. Dahil ititigil mo ang pagsabotahe sa iyong sarili. Titigil ka sa pagkahulog sa parehong mga patibong. Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad sa halip na makakita lamang ng mga problema. Ngunit paano mo babaguhin ang iyong pag-iisip? Sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isipan. At alam mo ba kung paano mo binabago ang iyong isipan? Gamit ang salita ng Diyos. Sa mga taga-Roma Kabanata 12, versikulo 2, sinabi sa atin ni Pablo, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagpapanibago ng inyong pag-iisip." Nangangahulugan ito na kailangan mong itigil ang pag-iisip tungkol sa pera ayon sa pag-iisip ng mundo, paggastos ng lahat, pagbabayad ng hulugan, pamumuhay para sa panlabas na anyo, at simulang mag-isip ayon sa pag-iisip ng Diyos, ng may karunungan, disiplina at kasiyahan. Kapatid, kailangan mong maintindihan, ang labanang pinansyal ay hindi nilalabanan sa bangko. Ito ay nilalabanan sa iyong isipan. Doon ka mananalo o matatalo. Doon ka magpapasya kung magpapatuloy sa mga lumang gawi o yayakap sa isang bagong paraan ng pamumuhay. At ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ngunit nangyayari ito araw-araw, mga pagpipilian pagkatapos ng mga pagpipilian. Mapagtatanto mo na iba ang iyong iniisip, iba ang iyong kilos, iba ang iyong pamumuhay. At doon nagiging totoo at permanente ang kalayaan sa pananalapi. Ang katotohanang iyong natatanggap ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Mag-iwan ng like dito bilang isang gawa ng pananampalataya
Pagkilala na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito. At mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga praktikal na aral sa Biblia na tutulong sa iyo na umunlad ng may karunungan at layunin. Ngayon, may isang bagay akong kailangang ipakita sa iyo bago tayo magpatuloy. Isang bagay na lubos na makakapagpabilis ng iyong paglalakbay tungo sa kalayaan sa pananalapi at magbibigay sa iyo ng mga praktikal na kagamitan na magbabago sa paraan ng iyong paghawak ng pera. Bigyang pansin ang susunod na mangyayari. Nakakatanggap ka ng mga makapangyarihang katotohanan sa bidyong ito. Mga katotohanang maaaring lubos na magpabago sa iyong kalagayang pinansyal. Ngunit hayaan ninyong tanungin ko kayo ng isang mahalagang bagay. Talagang ilalapat ninyo ang lahat ng ito? O isa na lamang itong bidyong papanoorin ninyo tatango bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay babalik sa dating gawi? Dahil kaibigan, ang pagkakaiba ng mga taong nagbabago ng kanilang buhay at ng mga nananatiling walang pagbabago ay simple lamang. Aksyon. Ang kaalamang walang aplikasyon ay walang binabago. Malalaman mo ang lahat tungkol sa kung paano makaahon sa utang, ngunit kung hindi ka kikilos, walang magbabago. At tungkol diyan, may inihanda akong espesyal para sa inyo na tunay na determinadong makawala sa siklong ito ng utang at kakapusan. Ito ay isang praktikal na gabay na tinatawag na baguhin ang iyong pag-iisip at paramihin ang iyong pananalapi ng mabilis. Ang material na ito ay hindi isang walang kabuluhang teorya. Ito ay isang tunay at objetibong gabay na magtuturo sa iyo kung paano iayon ang iyong isipan sa mga prinsipyo ng Diyos para sa kasaganaan. Matututunan mong tukuyin at basagin ang mga hadlang sa pag-iisip na pumipigil sa iyo sa pinansyal na pagkakulong. Mauunawaan mo ang mga pinakakaraniwang patibong na nagiging sanhi ng paulit-ulit na pagkahulog ng mga tao sa parehong mga utang. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng praktikal na plano ng aksyon upang muling ayusin ang iyong buhay, pinansyal, ng tuluyan. Pinagsasama ng gabay na ito ang karunungang biblikal at matatalinong estratehiya na lumilikha ng mga tunay na resulta. Hindi ito tungkol sa mga mahiwagang formula o mga walang kabuluhang pangako. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng kalinawan, direksyon at mga kagamitang epektibo. At tingnan mo, kailangan kong maging prangka sa iyo. Bawat araw na ipinagpapaliban mo ang desisyong kumilos ay isa na namang araw na nakakulong sa parehong lugar. Ito ay mas maraming interes na naiipon. Ito ay mas maraming paghihirap. Ito ay mas malayo sa buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakaahon sa utang at ng mga nananatiling nakakulong dito ay nasa isang sandali, ang sandali ng pagpapasya. Kaya pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang gabay habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, may ibang tao na rin na nag-a-apply nito at umaani ng mga bunga ng pagbabago, at karapat-dapat ka rin sa pagbabagong ito. Kung babalik tayo sa ating pinag-usapan, mahalagang maunawaan mo na ang kalayaan sa pananalapi ay isang proseso. Hindi mo agad makakaahon sa lahat ng iyong utang, ngunit maaari kang magpasyang magsimula agad. At mahalaga ang bawat maliit na hakbang, bawat maliit na utang na iyong inaalis ay isang tagumpay. Sa tuwing tatanggi ka sa mga hindi kinakailangang paggastos, pinapalakas mo ang iyong disiplina. Bawat buwan na nabubuhay ka sa loob ng iyong budget, bumubuo ka ng isang bagong pamantayan ng pamumuhay. Sinasabi ng Biblia sa Zacarias, Kabanata 4, versikulo 10, sino ang humahamak sa araw ng maliliit na bagay? Sinasabi sa iyo ng Diyos, huwag mong hamakin ang maliliit na pag-unlad. Huwag kang sumuko dahil tila mabagal ka. Magpatuloy ka, magtiyaga, dahil ang kabuuan ng maliliit na hakbang ay magdadala sa iyo sa malayo.
At may isa pang mahalaga, kailangan mong ipagdiwang ang mga tagumpay sa iyong paglalakbay. Nabayaran mo na ba ang iyong unang utang? Salamat sa Diyos. Nakapagtapos ka ba ng isang buwan nang hindi nagkakaroon ng panibagong utang? Kilalanin ang pag-unlad na iyon dahil mahaba ang paglalakbay at kailangan mo ng motibasyon para magpatuloy. At bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay patunay na nasa tamang landas ka. Kapatid, kasama mo ang Diyos sa pakikibakang ito. Hindi kanya pinabayaan, hindi siya nabigo sa iyo. Nasa tabi mo siya, binibigyan ka ng lakas, ginagabayan ka at sinusuportahan ka. Ngunit inaasahan niya na gagawin mo ang iyong bahagi, na ikaw ay bumangon, na magdesisyon ka, nakikilos ka, at kapag ikaw ay kumilos ng may pananampalataya at pagsunod, kanyang kikilos ang langit at lupa upang tulungan ka. Ngayon, kailangan ko kayong bigyan ng babala tungkol sa ilang karaniwang pagkakamali na nagpapalubog sa mga tao sa utang sa loob ng maraming taon. Minsan ay mga dekada. At kung makikilala mo ang alinman sa mga pagkakamaling ito sa iyong buhay, huwag mong kondenahin ang iyong sarili, bagkus magdesisyon kang magbago simula ngayon. Ang unang pagkakamali ay ang tinatawag kong pagnanakaw kay Peter para mabayaran si Paul. Ito ay kapag kumuha ka ng bagong utang para mabayaran ang isang lumang utang. Ito ay kapag ginagamit mo ang limitasyon ng iyong credit card para mabayaran ang isang bayarin. Tila solusyon ito. Ngunit pinalalala mo lang ang problema at kadalasan ay pinapalala mo pa ito dahil may kasama itong mas malaking interes. Kapatid, wala itong nare-resolba. Parang sinusubukan mong patayin ang apoy gamit ang gasolina. Kailangan mong ihinto ang siklong ito. At alam kong nakakatakot isipin na wala kang emergency exit, pero ang maling labasan na iyon mismo ang nagpapanatili sa iyo sa kulong. Ang pangalawang pagkakamali ay ang kawalan ng budget. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung magkano ang kanilang kinikita at kung magkano ang kanilang ginagastos. Nabubuhay sila sa mas marami o mas kaunti sa tingin ko ay sapat na ito. At pagkatapos ay inaabot nila ang katapusan ng buwan nang hindi nauunawaan kung saan napupunta ang pera. Sa mga Kawikaan, Kabanata 27, Talata 23, nakasulat, "Tiyaking alam mo ang kalagayan ng iyong mga kawan. Bigyan mo ng maingat na pansin ang iyong mga kawan. Sinasabi sa iyo ng Diyos, pangalagaan ang sa iyo. Alamin kung nasaan ang iyong pera. Maging kontrolado mo ang iyong mga pangangailangan. Hindi komplikado ang paggawa ng budget. Ito ay tungkol lamang sa pagsulat ng lahat ng pumapasok at lumalabas. Ito ay tungkol sa pag-alam kung saan eksaktong napupunta ang bawat sentimo. At kapag ginawa mo iyon, nagkakaroon ka ng kapangyarihan dahil hindi ka na kontrolado ng pera at nagsisimula ka ng kontrolin ng pera. Ang ikatlong pagkakamali ay ang hindi agresibong pagharap sa utang. Maraming tao ang nagbabayad lamang ng minimum na halaga o kaya naman ay mabagal silang magbayad ng walang pagmamadali. At dahil dito gumugugol sila ng maraming taon sa pagbabayad ng interes nang hindi naman halos nababawasan ng prinsipal na utang. Kapatid, sayang lang yan. Nagsasayang ka lang ng pera. Kailangan mong maging masinsinan. Kailangan mong bawasan ang lahat ng hindi mahalaga at gamitin ang lahat ng magagamit mong mapagkukunan sa pagbabayad ng utang. Maaaring mukhang labis itong sakripisyo, ngunit pansamantala lamang ito. Mas mainam na mamuhay ng mahirap sa pananalapi sa loob ng 1 o 2 taon at pagkatapos ay mamuhay ng malaya sa pananalapi kaysa mabuhay ng 20 taon sa utang at hindi kailanman magkaroon ng kapayapaan. Ang pang-apat na pagkakamali, at ito ay seryoso, ay ang hindi paghingi ng tulong. May mga taong lumulubog ngunit nahihiya pang humingi ng gabay. Nahihiya silang makipag-usap sa kanilang pamilya. Nahihiya silang humingi ng profesional o pastoral na tulong. At dahil dito, patuloy silang lumulubog ng mag-isa. Ngunit sinasabi ng Biblia sa Kawikaan Kabanata 15,
versikulo 22. Nabibigo ang mga plano kung walang payo, ngunit nagtatagumpay sila kung maraming tagapayo. Hindi mo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Naglagay ang Diyos ng mga tao sa paligid mo na makakatulong sa iyo, magpapayo sa iyo, at susuporta sa iyo. Ang pagpapakumbaba ay kalakasan, hindi kahinaan. Ang ikalimang pagkakamali ay ang mabilis na pagsuko. May mga taong nagsisimulang magbayad ng kanilang mga utang, inaayos ang kanilang mga sarili sa loob ng 1 o 2 buwan, at pagkatapos ay pinanghihinaan ng loob dahil tila wala silang nagagawang progreso, at bumabalik sila sa kanilang mga dating gawi. Kapatid, ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras. Hindi ka nabaon sa utang sa isang iglap at hindi ka makakaahon dito sa isang iglap. Ngunit kung magtitiyaga ka, makakarating ka roon. Sa Galacia, Kabanata 6, versikulo 9, hinihikayat tayo ni Pablo, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Magpatuloy, huwag sumuko. Ang aani ay dumarating sa mga nagtitiyaga. Gusto kong magpahayag ka ng isang bagay na makapangyarihan dito sa mga komento. Isulat, nagtitiyaga ako hanggang sa makamit ko ang aking kalayaan sa pananalapi. Ito ay isang pangako sa iyong sarili at sa Diyos. Ipahayag ito ngayon. At kung tunay mong nais magtagumpay sa paglalakbay na ito, kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay na ipapakita ko sa iyo, ang papel ng disiplina at pansamantalang sakripisyo na magdadala sa iyo tungo sa permanenteng kalayaan. Kapatid, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang pag-ahon sa utang ay nangangailangan ng sakripisyo, at ito ay isang paksang iniiwasan ng marami na pag-usapan, ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Walang mahiwagang shortcut, walang madaling formula. Ang landas tungo sa kalayaan sa pananalapi ay may kasamang mahihirap na pagpili. Kailangan mong tumanggi sa mga bagay na gusto mo. Kailangan mong talikuran ang mga pansamantalang kaginhawahan. Kailangan mong gumawa ng mga pagpili na hindi maiintindihan ng mga tao sa paligid mo. Kailangan mong mamuhay ng mas simple ng pansamantala. At oo, mahirap iyon. Ngunit narito ang katotohanang nakapagpapabago ng buhay. Ang sakripisyong ito ay pansamantala lamang, ngunit ang kalayaan ay permanente. Maaari kang pumili na mamuhay sa kahirapan sa loob ng 1 o 2 taon at pagkatapos ay mamuhay ng payapa habang buhay. O maaari kang pumili na mamuhay ng komportable ngayon at manatiling nakakulong sa utang sa susunod na 20 taon. Ang pagpili ay sa iyo. Itinuturo sa atin ni Jesus sa Lucas, Kabanata 14, versikulo 28. Sino sa inyo na nagbabalak magtayo ng tore, ang hindi muna uupo at bibilangin ang halaga kung mayroon siyang sapat na halaga upang tapusin ito? Ang tinutukoy niya ay ang pagbibilang ng halaga, tungkol sa pag-unawa na ang lahat ng bagay ay may halaga. At ang halaga ng kalayaang pinansyal ngayon ay disiplina at sakripisyo. Pero alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag tinanggap mo ang sakripisyong iyon? Natutuklasan mo ang mga bagay tungkol sa iyong sarili na hindi mo alam noon. Natutuklasan mo na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Natutuklasan mo na kaya mong mabuhay ng may kaunting pangangailangan. Natutuklasan mo na maraming bagay na akala mo ay mga pangangailangan ay mga kagustuhan lamang pala. Lumalago ka, nagiging ganap ka, nagbabago ka, at marami pang iba. Kapag ikaw ay nasa gitna ng sakripisyo, kapag sinasabi mong hindi sa iyong sarili, kapag nagtitipid ka at namumuhay ng matipid, may isang makapangyarihang nangyayari sa espiritual na larangan. Nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. Nakikita niya ang iyong pangako. At iginagalang niya ito. Hindi ibig sabihin na magpapaulan siya ng pera mula sa langit. Ngunit aalalayan ka niya. Bibigyan ka niya ng lakas kapag sa tingin mo ay hindi mo na kaya. Magbubukas siya ng mga hindi inaasahang pinto. Gagawin niya ang maliit na mayroon ka na higit pa sa nararapat.
Poprotektahan ka niya mula sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring magpabagsak sa iyo. Dahil kapag ginagawa mo ang iyong bahagi, ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. At isipin mo, ano ang mas malaking sakripisyo? Ang pagbawas ng mga gastusin at pamumuhay, ng simple ng pansamantala, o ang paggugol ng iyong buong buhay sa pasanin ng bigat ng utang? Ano ang mas malaking sakripisyo? Ang pagtanggi sa ilang mga pagbili ngayon o ang pagtanggi sa kapayapaan sa mga pangarap sa layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kapatid, sulit ang sakripisyo. Bawat hindi na sasabihin mo ngayon ay oo sa kalayaan bukas. Bawat hindi na gagastusin mo sa isang bagay na hindi kailangan ay isa pang totoong paraan para maalis ang utang. Sa bawat paglaban mo sa tukso ay isang tagumpay na nagpapalakas sa iyo para sa mga darating na laban. At sa huli, kapag lumingon ka, kapag malaya ka na sa utang, kapag mayroon ka ng kapanatagan ng loob na matulog sa gabi, kapag makakatulong ka na sa ibang tao, kapag matutupad mo na ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, nang hindi ka nililimitahan ng pasanin sa pananalapi, magpapasalamat ka na nagkaroon ka ng lakas ng loob na magsakripisyo. Ang mensaheng natanggap mo lang ay masyadong makapangyarihan para itago sa iyong sarili. May iba pang mga taong dumaranas ng parehong bagay na katulad mo, may bigat ng utang at kailangang marinig ang katotohanan ito. Ibahagi ang video na ito ngayon, ipadala ito sa taong alam mong kailangang marinig ito. Maaaring ito ay isang kapamilya, kaibigan o katrabaho. Maaari kang maging instrumento ng Diyos upang palayain ang buhay ng iba. Ibahagi ito ngayon. Ang kalayaang pinansyal ay hindi lamang tungkol sa iyo. Kapag ikaw ay naging malaya, ikaw ay nagiging isang halimbawa. Nagiging pag-asa ka para sa iba. Ipinapakita mo na posible ito. At iyon ay may halaga na hindi masusukat sa pera. Ngayon, kailangan kitang ihanda para sa isang bagay na hindi naiisip ng maraming tao, kung ano ang gagawin pagkatapos makaahon sa utang. Dahil kaibigan ko, walang saysay na palayain ang iyong sarili kung pagkaraan ng ilang sandali ay mahuhulog ka ulit sa parehong butas. At sa kasamaang palad, nangyayari ito sa maraming tao. Bakit? Dahil hindi sila tunay na nagbago. Tinugunan lang nila ang sintomas, ngunit hindi ginamot ang sanhi. Nabayaran nila ang kanilang mga utang, ngunit hindi binago ang pag-iisip at mga gawi na nagdala sa kanila doon. At pagkatapos, nang dumating ang isang pagkakataon, kapag dumating ang tukso, kapag dumating ang isang magbabayad ako bukas, sila ay muling nahuhulog. Kaya hayaan mong bigyan kita ng ilang pangunahing katotohanan upang matulungan kang protektahan ang kalayaang malapit mo nang makamit. Unang katotohanan, huwag nang gamitin muli ang kredito na parang pera. Ang credit card ay maaaring maging isang kapakipakinabang na kasangkapan kung palagi kang magbabayad ng buo sa takdang petsa ng walang mga hulugan. Ngunit kung wala kang disiplina para diyan, huwag mo na itong gamitin. Mas mabuting mamuhay lamang ayon sa iyong makakaya kaysa mahulog muli sa patibong na iyon. Sa Kawikaan, Kabanata 22, versikulo 24 at 27, nakasulat, huwag kang maging isa sa mga nangangako at nananagot sa mga utang. Kung wala kang maibabayad, bakit nila kukunin ang iyong higaan mula sa ilalim mo? Binabalaan ka ng Diyos. Huwag kang pumasok sa mga pangakong pinansyal na hindi mo kayang tuparin. Pangalawang katotohanan, lumikha ng pondo para sa emerhensya. Pagkatapos mong makalaya sa utang, bago mag-isip ng iba pang bagay, mag-ipon muna ng pera para sa mga emerhensya dahil may mga emergency na mangyayari. At kung wala kang reserba, mababaon ka ulit sa utang. Magsimula sa maliit hanggang sa magkaroon ka ng 3 hanggang 6 na buwang na ipon na gastusin. Ito ang magbibigay sa iyo ng seguridad at kapayapaan ng isip. Ikatlong katotohanan, matutong mamuhay ng may kasiyahan. Sa unang Timoteo, Kabanata 2, talata 8, sinabi ni Pablo,
Ngunit kung mayroon tayong pagkain at damit, masisiyahan na tayo roon. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring magkaroon ng mabubuting bagay o umunlad. Nangangahulugan ito na hindi mo hahayaang kontrolin ka ng pagnanais na magkaroon ng higit pa. Matuto kang magpasalamat sa kung anong mayroon ka. Natututuhan mo na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay. Pang-apat na katotohanan, linangin ang pagkabukas palad. Kapag nakamit mo na ang kalayaan sa pananalapi, huwag mong itago ang lahat para sa iyong sarili. Maging mapagbigay. Tulungan ang mga nangangailangan mag-ambag sa gawain ng Diyos dahil itinuturo ng Biblia na ang sino mang naghahasik ng sagana ay aani rin ng sagana. Ang pagkabukas palad ay nag-iingat sa iyong puso mula sa pag-ibig sa pera. Ikalimang katotohanan, patuloy na matuto. Huwag tumigil sa paghahanap ng karunungan tungkol sa pananalapi. Magbasa, mag-aral, maghanap ng kaalaman dahil nagbabago ang mundo ng pananalapi at kailangan mong patuloy na matuto upang makagawa ng mabubuting pagpili. At ang pang-anim at pinakamahalagang katotohanan, panatilihin ang Diyos sa sentro ng iyong buhay pinansyal. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ipanalangin ang iyong mga desisyon, humingi ng karunungan, maging masunurin sa kanyang mga prinsipyo. Dahil kapag ang Diyos ang nasa sentro, ang lahat ay nasa tamang lugar. At isang mahalagang bagay, natatandaan mo ba ang praktikal na gabay na nabanggit ko kanina? Kung hindi mo pa ito nada-download, pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito habang available pa ito dahil ang material na ito ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at direksyon upang maisagawa ang lahat ng iyong natututunan. Huwag itong ipagpaliban sa ibang pagkakataon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at ang desisyong iyon ay ngayon. Kapatid, ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang pamumuhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay araw-araw na gumagawa ng matalinong mga pagpili. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may disiplina, ngunit pati na rin ng may kapayapaan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may layunin, alam na ang iyong pera ay naaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. At iyan ang tunay na kasaganaan, hindi ang pagkakaroon ng marami, kundi ang pagkakaroon ng sapat at pagiging mapayapa. Kapatid, narating na natin ang dulo ng bidyong ito, ngunit para sa iyo, maaaring simula pa lamang ito ng isang bagong kwento. Isang kwento ng kalayaan, isang kwento ng kapayapaang pinansyal, isang kwento ng pagsunod sa Diyos at pag-aani ng mga tunay na gantimpala. Hayaan ninyong ibuod ko ang inyong natutunan ngayon. Ang utang ay hindi lamang problema sa pera, ito ay isang problema sa pag-iisip at pagpili. Ang desisyong hindi ninyo maaaring ipagpaliban ay ang tumigil sa paglikha ng bagong utang, mamuhay ng mas mababa sa inyong makakaya, at harapin ang utang ng walang humpay. Kailangan ninyong lumipat mula sa pag-iisip ng kakapusan patungo sa pag-iisip ng kasaganaan. Kailangan ninyong yakapin ang pansamantalang sakripisyo na humahantong sa permanenteng kalayaan. At pagkatapos makamit ang kalayaan, kailangan ninyo itong protektahan ng may karunungan at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. Lahat ng ibinahagi ko sa iyo ay hindi walang kabuluhang teorya. Ito ay mga katotohanan at gawi sa Biblia na epektibo. Ngunit gagana lamang ang mga ito sa iyong buhay kung kikilos ka, kung tunay mong mapagpasyahan na sapat na hindi mo na matiis ang mamuhay ng ganito, na gusto mo pa ng higit, nagagawa ka ng mga bagay ng naiiba mula ngayon. At gusto kong malaman mo ang isang bagay, ang Diyos ay sumasa iyo. Hindi Kanya dinala sa ganito kalayo para iwanan ka. Binibigyan Kanya ng lakas, ginagabayan Kanya, binubuksan Niya ang mga landas, ngunit inaasahan Niya na lalakad ka. Gagawin ang mga hakbang, magtiwala at sumunod. Sa Josue Kabanata 1, versikulo 9,
Sinabi ng Diyos, "Hindi ba't inutusan kita? Magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Siya ay sumasa iyo, kapatid, sa pakikibaka laban sa utang. Siya ay nasa iyong panig, hindi ka nag-iisa." Mag-iwan ng like dito upang kilalanin ang katotohanan ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng praktikal at makapangyarihang mga aral mula sa Biblia tungkol sa kasaganaan na may layunin. Huwag palampasin ang mga susunod na video. Tingnan mo na sa kalagitnaan ka ng malalim na paglulubog sa kaalaman sa Biblia tungkol sa kasaganaan sa pananalapi. Huwag mong ihinto ang prosesong ito ngayon. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magpapatuloy sa pagbabagong paglalakbay na ito na may mahahalagang katotohanan na pupuno sa lahat ng iyong natutunan ngayon. Mag-click ngayon at magpatuloy sa landas na ito ng kalayaan at paglago. Bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso. Ito ang perpektong oras upang sumipsip ng higit pang karunungan. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana, kapatid. Bigyan ka niya ng lakas upang manalo sa laban na ito. Pagkalooban ka niya ng karunungan upang makagawa ng mga tamang pagpili. At naway sa lalong madaling panahon ay makapagpatutuo ka na ikaw ay malaya. Malaya sa utang, malaya sa pagkabalisa, malaya na ipamuhay ang layunin niya para sa iyo. Posible ang tagumpay. Ang kalayaan ay abot kamay mo. At lahat ng ito ay nagsisimula sa desisyong gagawin mo ngayon. Humayo kang mapayapa at naway sumaiyo ang biyaya ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay.